Layunin nitong ilagay sa alanganin ang Beijing. Noong buwang iyon, ipinakita ng China ang Fujian, ang pinaka-advanced nitong aircraft carrier, na nagsasagawa ng flight operation at catapult test sa South China Sea. Nakatago sa Subic Bay, Pilipinas ang United States Ship Ohio, isa sa pinakamakapangyarihang submarino ng Amerika. Nang lumitaw ito kasabay ng malaking kaganapan ng China, malinaw ang mensaheng ipinadala sa sinumang tutol sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Kahit gaano pa ka-imposante ang iyong mga barko sa ibabaw ng dagat, ang tunay na mahalaga ay kung ano ang nagkukubli sa ilalim ng mga alon. Napakahalaga ng United States Ship Ohio. Kaya alamin natin kung ano ang espesyal dito. Bakit nagdulot ito ng matinding pag-aalala sa Beijing at paano ipinapakita ang magulong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ang United States Ship Ohio ay isang Ohio-class na guided missile submarine at isa sa mga unang lumayag sa klase na iyon. Kahit pinakamatanda sa Ohio-class fleet, isa pa rin ito sa pinakamalakas na sandatang plataporma ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Orihinal na ipinadala noong 1981 bilang isang ballistic missile submarine na may layuning magdala ng mga sandatang nuclear bilang panakot noong Cold War. Ang United States Ship Ohio mismo ay ginawang isang guided missile submarine. Noong 2000 at 2 hanggang 2006 napakabihira ng pagbabagong ito. Inalis ng Navy ang 24 na Trident missile tubes at pinalitan ang marami nito ng mga launcher para sa 100 at 54 Tomahawk cruise missiles. Mas malakas pa yan kaysa arsenal ng karamihan ng bansa. Ang Tomahawk missile ay may saklaw na 1,000 milya at kayang tamaan ng eksakto ang mga target gaya ng bunker, command center o pasilidad ng hukbong dagat. Pero hindi lang sa mga missile nagtatapos ang kakayahan ng Ohio. Nagsisilbing kargamento platform ang submarino para sa United States Special Operations Forces, lalo na sa Navy SEALs. 2 sa missile tube nito ay ginawang lockout chambers na kayang maglaman ng 66 special operations na tauhan at kagamitan. Kaya, ang Ohio ay hindi lang plataporma ng pag-atake kundi multi-mission asset na kayang magsagawa ng lihim na operasyon sa malalalim na pinagtatalo ng karagatan. Ang hindi na bago ay kung paano kayang sundan ng submarino ang mga target nito sa malawak na karagatan. Ang nuclear reactor ng submarino ay nagpapahintulot dito manatiling nakalubog ng buwan. Limitado lang ng supply at maintenance para sa tripulante. Karaniwang may 100 at 55 tripulante sa Ohio tuwing patrol mission at halos hindi ito matunton kahit kailan o saan gustong magtago. Kaya naging malaking balita ang paglabas nito. Kapag lumitaw ang submarino tulad ng United States Ship Ohio sa banyagang pantalan, hindi dahil kailangan kundi gusto lang ipakita ang presensya nito. Ang mensahe noong Setyembre ay ang kakayahan ng Ohio na umatake ay tugon sa pagpapakitang lakas ng militar ng China sa rehiyon. Paano naman ang aircraft carrier ng China? Paano ito ikumpara? Ang Fujian ay simbolo ng ambisyon ng China na ipakita ang kapangyarihan sa labas ng kanilang teritoryo. Sa 80,000 toneladang displacement at 1,000 at 36 na talampakang haba ito, ang pinakamalaking barkong pandigma ng China, kasing laki ng United States aircraft carrier. Hindi tulad ng mga naunang disenyo ng China, ang Liaoning at Shandong, na gumagamit ng ski jump ramp para magpalipad ng eroplano. Ang Fujian ay gumagamit ng electromagnetic aircraft launch systems o EMLS na teknolohiya. Gumagamit ang sistema ng electric coil para gumawa ng magnetic field sa eroplano. Pinapatong-patong ang magnetic field para mas lumakas at tumindi ang paghila sa kawit. Kapag natanggal ang pagkakakabit, ang eroplano ay parang inilulunsad sa ere. Eksaktong timing ng email configuration ang kailangan para mapabilis ang paglulunsad. Kaya napapayagan ng emails ang carrier na maglunsad ng mas mabibigat na eroplano na may mas maraming gasolina at armas. Kaya, ang mas mabibigat na eroplano ay kayang magdala ng sandatang para sa malalayong saklaw ng pag-atake at mas mataas na nakakayahan sa operasyon. Dahil dito, mas malawak ang naaabot ng kanilang hukbong dagat. Kung tutuusin, noong Setyembre, nasubukan ng Fujian ang kakayahan nito sa matagumpay na pagpapalipad ng stealth fighter at early warning aircraft. Habang inilalathala ang mga resulta, tila nagdiriwang ang state media ng China. Makikita sa video ang J-35 stealth fighter na lumilipad mula sa deck ng Fujian gamit ang electromagnetic catapult para mapabilis ito sa paglipad. Samantala, matagumpay ring
Nailunsad ang KJ-600 early warning aircraft na katulad ng Et-2 Hawkeye ng China. Pinapahintulutan ng mga eroplanong ito ang Fujian sa pagmamanman at long-range na pag-atake. Sa teorya lang, dahil ang eroplano ay tinatesting pa lang at di ipinapakita sa publiko. Para sa Beijing, ipinapakita ng mga pagsubok na ito na ang mga dekada ng pamumuhunan sa teknolohiyang partikular na dinisenyo para tapatan at kahit labanan ang puwersang militar ng Amerika, lalo na sa larangan ng hukbong dagat, ay sulit ang naging pagsisikap. Hindi man ito kalakihan, pero naabot na ng China ang agwat nila ng Amerika sa hukbong dagat. Malabong nagkataon lang ang tiempo ng mga malalaking balitang pagsasanay na ito. Ang Rusya, pinakamalapit na kaalyado ng China, ay kasalukuyang nasa digmaan pa rin laban sa Ukraine sa loob ng mahigit 3.5 taon. Samantala, umunlad din ang Amerika sa hukbong dagat at himpapawid sa pagpapakilala ng bagong bomber at stealth aircraft. Habang nakakuha ng militar na prestihiyo ang Amerika sa pagtulong sa Israel sa gitnang silangan, ang China ay nakikilala na bilang tahimik na kapangyarihan na may impluwensya sa ekonomiya at kalakalan dahil sa laki at yaman ng pinagkukunan nito. Lalo pang umaasa ang China sa kalakalang dumadaan sa South China Sea at Malacca Strait na dinaraanan ng mahigit 2/3 ng kanilang kalakalang pandagat. Ang pampublikong pagpapakita ng aircraft carrier ay posibleng ginawa upang muling mapansin ang Indo-Pacific. Sana mapilitan ang United States umatras sa pagbibigay, proteksyon at pagbili ng kagamitang pandepensa para sa Taiwan. Matalinong hakbang ng hukbong dagat ng Amerika ang paglitaw ng United States Ship Ohio sa katubigan na ng Pilipinas. Ang Subic Bay, na matatagpuan sa isla ng Luzon, ay humigit kumulang 500 milya ang layo mula sa mga lugar kung saan nagsasagawa ng operasyon ang Fujian. Para sa submarinong Ohio, normal lang iyon. Maaaring minamanmanan na nito ang mga operasyon ng China ng ilang linggo nang hindi napapansin. Pagkatapos, lilitaw sa ibabaw ng tubig sa tamang oras para magdulot ng malaking estratehikong epekto. Bukod pa rito, ang pinakamabilis na takbo ng submarino ay sinasabing nasa 20 hanggang 25 knots. Ibig sabihin ay madali nitong malalampasan ang natitirang 500 milya sa loob ng isang araw kung kinakailangan. Malamang mas mahaba pa ang pagmamanman nito. Nasira ng mensahe ng Ohio ang kwento ng Beijing. Ipinakita nitong kayang mag-operate ng United States submarino nang hindi natutuklasan sa mga katubigang saklaw ng impluwensya ng China. Sa kabila ng pamumuhunan ng China sa anti-submarine warfare tulad ng sonar, eroplano, at artificial intelligence, hindi pa rin nito natukoy o napigilan ang Ohio sa pagpasok sa rehiyon. Pangalawa, binigyang diin ng timing ang isang hindi komportabling katotohanan para sa mga hukbong dagat sa buong mundo. Kahanga-hanga ang aircraft carrier bilang simbolo ng lakas, pero malalaki rin silang target. Maaaring makarating agad sa Fujian at escort fleet nito ang 154 Tomahawk missiles ng United States Ship Ohio bago pa man malaman ng mga puwersang Tsino na nandoon ang submarine. Hindi lang ito theoretical na pagpapakita ng lakas. Ang makabagong anti-ship missiles ay kayang talunin ang pinaka-advanced na depensa. At ang pagiging palihim ng submarine ay nagbibigay rito ng abanteng kakayahan sa pag-atake na di kaya ng mga barkong surface. Pangatlo, pinatibay ng presensya ng Ohio sa Subic Bay ang alyansa ng United States sa rehiyon. Ang Pilipinas, sa kabila ng presyon mula sa China at mga insentibong pang-ekonomiya mula sa Belt and Road Initiative or Belt and Road Initiative ng Beijing, ay patuloy na nagpapahintulot sa United States na magkaroon ng access militar sa teritoryo nito. Ang mas pinalakas na kasunduan sa depensa ng United States at Pilipinas ay nagbigay ng access sa mas maraming base sa bansa. Lumilikha ito ng isang network ng mga posisyon na epektibong pumapalibot sa mga inaangking karagatan ng China. Sa katunayan, ang pag-alis ng Pilipinas sa Belt and Road Initiative 2 taon na ang nakalipas, na binanggit ang nagbabagong geopolitika sa paligid ng China, ay walang dudang isa sa mga dahilan ng agresibong kilos ng China. Mula pa noon, hindi ito ang unang beses na nagpadala ang United States ng submarino sa Indo-Pacific bilang pagpapakitan ng lakas, at tiyak na hindi rin ito ang huli. Nireport na nagpapatrolya ang United States Ship Minnesota sa lugar noong 2000 at 24 isang Virginia-class submarino na dinisenyo para umatake ng kalabang barko. Literal na pagbabawal sa lugar para itong sniper na tago sa dilim. Ang Ohio ay dating nuclear missile carrier na ginawang makapangyarihang pandagat na puwersa sa pag-atake. Mas mahalaga, mas mahina ang stealth ng Ohio kumpara sa mas bagong Minnesota dahil luma,
at ni-retrofit lang ang disenyo nito. Sa totoo lang, huling naitala ang Minnesota na nakatalaga malapit sa Australia noong huling bahagi ng Marso 2025. Pero sa pagkakaalam ng China, maaaring nagpapatrol pa rin ang submarine sa paligid ng South China Sea o ng Pilipinas. Ang katotohanan ang United States Ship Ohio ang lumitaw ay nagpapakita na maaaring hindi kayang matukoy ng China ang mga submarine ng United States o kahit papaano ay hindi nila mapigilan ang mga ito na bigla na lang magpakita. Dagdag pa, malaki pa rin ang kalamangan ng United States sa mga lihim na operasyon sa karagatan. Ang United States ay may 53 attack submarines at 14 ballistic missile submarines kasama sa original na Ohio class. Ang 4 na ginawang guided missile submarines tulad ng United States Ship Ohio. Kaya ng mga barkong ito mag-operate kahit saan sa mundo na halos walang hadlang. Nangangalap ng impormasyon, gumagawa ng espesyal na operasyon, at may kakayahang umatake ng maraming target ng sabay. Isa itong estratehikong problema para sa China na hindi kayang solusyonan ng kahit ilang aircraft carrier. Para ipakita ang kapangyarihan, kailangang maglayag ng surface fleet ng China sa malalayong lugar. Madaling atakihin ng submarino ang bawat surface vessel at hindi sigurado ng China kung matutukoy nila ang United States submarino bago umatake. Ipinapakita ng insidente ng United States Ship Ohio ang lumalaking kompetisyon ng militar sa Indo-Pasipiko. Malaki ang ginagastos ng China sa mga nakikitang pagpapakita ng kapangyarihan tulad ng mga aircraft carrier, advanced na mga fighter jet, at malalaking amphibious assault ship. Kahanga-hanga, maganda sa litrato, at epektibo sa propaganda. Patuloy na mumuhunan ang Estados Unidos sa mga kakayahang di laging nababalita, pero malaki ang epekto sa estratehikong kalagayan. Ang submarino, long-range precision strike, distributed network ng base at sensor, at space-based surveillance system ay bumubuo ng mas epektibong layered na depensa kaysa sa kahit anong iisang plataporma. Ngayon, pag-isipan natin ang praktikal na kahulugan ng United States Ship Ohio. Sa anumang oras, ang mga submarino ng United States ay nakakalat sa buong karagatang Pasipiko. Pinananatili ang tinatawag ng Navy na persistent presence. Hindi nila kailangang ipaalam ang kinaroroonan dahil mahalaga ang pagiging hindi tiyak. Dapat tandaan ng mga kalaban na laging handa ang United States submarino sa pagmamanman at pag-atake. Kaya't maingat ang China. Ang aircraft carrier group ng Fujian ay dapat laging magsagawa ng anti-submarine operations, magpadala ng helicopter, escort ships, at kagamitan sa pagmamanman para maprotektahan ang carrier. Mas mataas ang gastos at resources na kailangan. At nasisira ang imahe ng Fujian bilang sagot ng China sa naval superiority ng Amerika. Nandyan pa rin yung mga Tomahawk na nabanggit kanina. Ang kakayahan ng Ohio na magdala ng 154 na Tomahawk missiles ay nangangahulugan na kaya nitong banta ang mga target sa loob mismo ng teritoryo ng China. Nagiging vulnerable ang mga pasilidad tulad ng baybayin, paliparan, command center, missile battery, at radar site kapag pumasok ang Ohio-class na submarino sa rehiyon. Ang estratehiya ng China sa aerial denial na nakabatay sa paggamit ng mga long-range missile para mapanatili sa malayo ang mga carrier ng United States ay nagiging mas hindi epektibo kapag ang mga submarino ng United States ay kayang makalapit sa baybayin ng China nang hindi natutuklasan. Malaki pa rin ang agwat ng China sa Estados Unidos sa teknolohiya. Ang Fujian, ang unang carrier ng China na may email-like na teknolohiya. Oo, pero kahit noong 1 taon lang, nakita na natin ang maraming ulat na tinalakay na rin namin sa isang hiwalay na video na hindi ito kasing lakas, kakayahan, tibay, at technical na integrasyon ng Gerald R. Ford aircraft carrier. Patuloy pang pinapahusay at sinusubukan ang mga fighter at support aircraft nito. Ang J-35 stealth fighter ay moderno pero wala pang karanasan sa labanan. Tulad ng F-35C, ginagamit ito mula sa United States carriers at nangangailangan ng malaking pagbabago sa makina at disenyo para gumana ng maayos. Ang KJ-600 ay paminsan-minan lang nasusubok dahil hindi ito tugma sa mga dating aircraft carrier ng China. Samantala, ang mga operasyon ng United States carrier ay bunga ng dekadang kaalaman, karanasan sa labanan, at teknolohikal na pagpipino. Matagal nang nagpapatrolya ang American Carrier Strike Group gamit ang Advanced Command at Control Network sa mga tubig ng kaalyado. Kasama sila sa lahat ng malalaking labanan ng mundo nitong 30 taon pati sa gitnang silangan. Ginamit ng United States ang aircraft carrier bilang mobile base
para hadlangan ang extremist group na kontrolin ang mahahalagang daanan sa dagat. Sa madaling salita, ang United States Ship Ohio ay simbolo ng teknolohiyang di pa naaaabot ng China. Ipinakita ng Beijing ang footage ng kanilang nuclear ballistic submarine. Kabilang ang apat na siyam Jin model na kayang magdala ng anti-ship missile at sandatang nuclear. Mas mabilis pa raw ito kaysa United States Ship Ohio. Gayunpaman, dahil hindi pa nasubukan ng China ang submarine sa malayo, hindi tiyak kung gaano ito kalihim at kung kaya nitong iwasan ang United States surveillance. Karamihan sa attack submarine ng China ay diesel-electric kaya mas maingay at mas madalas kailangan ng refueling at restocking kaysa sa nuclear-powered na submarine. Dahil dito, ang nire-retrofitting na Ohio ay may sariling klase na posibleng hindi alam ng China paano harapin hanggang huli. Bukod sa direktang ugnayan ng United States at China, malaki ang epekto ng paglitaw ng United States Ship Ohio para sa Taiwan. Maliit na isla ang sentro ng alitan ng United States at China na posibleng makaapekto sa buong mundo. Madalas igiit ng China ang layunin nitong pag-isahin muli ang Taiwan sa mainland, kahit sa puwersa kung kailangan. Ang operasyon ng Fujian bilang aircraft carrier ay posibleng paghahanda para sa pagharang o pananakop sa Taiwan na magbibigay ng air coverage at long-range reinforcement na mahalaga sa amphibious na operasyon laban sa isla. Gayunpaman, ang operasyon ng China laban sa Taiwan ay nangangailangan ng kontrol sa karagatan sa paligid ng isla at proteksyon sa mahihinang barko na pinakamapanganib na bahagi ng operasyon. Dito napakahalaga ang submarino ng United States. Maaaring pabagsakin ng ilang Ohio-class at Virginia-class submarines ang Chinese amphibious fleet bago ito makarating sa Taiwan. Kayang maglunsad ng maraming anti-ship missiles ng bawat submarino na magpapalakas ng depensa at mahihirapan ang China na malampasan ito. Dagdag pa, pinagbubuti ng Taiwan ang kanilang coastal offenses. Nagbibigay ito ng porcupine strategy na maaaring ituring ng China na magastos bago pa maging delikado sa kanilang ekonomiya ang matagalang labanan. Tandaan, kahit hindi kinikilala ng China ang Taiwan bilang bansa, ginagamit pa rin nito ang kakayahan ng isla sa industriya. Nangunguna ang Taiwan sa paggawa ng advanced microchip at paulit-ulit nitong tinanggihan ang China na makuha ang mga bagong modelo mula sa isla. Gayunpaman, malaking importer pa rin ang China ng mga chip mula sa Taiwan na siyang nagpapagana sa mga kagamitan at teknolohiyang pangkalakalan ng bansa. Noong 2022, mahigit 40% ng mga export ng Taiwan ay napunta sa China. Karamihan ay mga bahagi ng elektronika. Kahit naging pangunahing kasosyo ang United States noong 2025, patuloy pa ring nakikinabang ang China sa lapit ng isla at lumalagong microchip production. Bumabalik ito sa simula kung saan patuloy naglalaban ang China at United States para sa kontrol gamit ang lakas militar at ekonomiya sa Indo-Pasipiko. Habang parehong nagpapatuloy ang dalawang bansa sa modernisasyon ng kanilang militar, ang larangan ng submarino ay isa sa mga aspekto kung saan malamang na manatili ang kalamangan ng United States sa hinaharap. Kasalukuyang gumagawa ang 12 Virginia-class attack submarines bawat taon at balak pa nilang dagdagan ang produksyon. Ang mga submarinong ito ay may modernong stealth, advanced sensors, at mas mahusay na armas. Ang Navy ay gumagawa ng Columbia-class ballistic missile submarines para palitan ang lumang Ohio-class boomers at panatilihing kapani-paniwala ang submarine deterrent sa mga susunod na dekada. Ang United States Ship Ohio at 3 ni-retrofit na kapatid nito ay mananatiling mahalagang bahagi ng estratehiya sa mas matagal na panahon. Samantala, ang China ay humahabol sa larangan ng submarino. Bagamat walang duda na sila ay namumuhunan sa teknolohiya ng submarino, kailangan pa ng higit pa kaysa sa paggawa lang ng mga bagong barko para mapantayan ang United States. Dapat paunlarin ang industrial na base, sanayin ang tripulante, magtayo ng maintenance infrastructure, at mag-ipon ng operational experience para magamit ng epektibo ang mga submarino. Ito ang mga larangang matagal nang lamang ang United States. Pabor sa United States, submarine operations ang heograpiya ng Indo-Pasipiko. Dapat dumaan ang puwersang pandagat ng China sa mga estratehikong lagusan tulad ng Miyako Strait, Bashi Channel at Malacca Strait para marating ang bukas na dagat. Maaaring bantayan at kontrolin ng United States at kaalyadong submarino, pati ng puwersa sa himpapawid at ibabaw ng dagat.
ang bawat isa rito kung kailangan. Para maging pandaigdigang kapangyarihang pandagat, dapat makapag-operate ang China sa lahat ng karagatan. Pero para magawa ito ng ligtas, dapat nitong matukoy ng tama ang mga submarino. Kahit may pahayag ang China na nagawa na nila ito, wala silang konkretong paraan para malaman kung gaano na sila kalayo o kalapit sa aspetong iyon. Ang harapan ng United States Ship Ohio at Fujian Carrier Group ng China noong Setyembre 2025 ay sumasalamin sa kompetisyon ng hukbong dagat sa Indo-Pasipiko. Nagtatayo ang China ng kahanga-hangang surface fleet at umuunlad sa teknolohiya. Ngunit kontrolado pa rin ng Estados Unidos ang mahalagang larangan: subsurface warfare, long-range precision strikes, at pagpapakita ng lakas sa malalayong distansya ng hindi natutuklasan. Habang ang mga carrier ng China ay nagbibigay ng mga dramatikong larawan at kahanga-hangang propaganda, ang mga submarino na hindi nakikita ng kahit sino ang tunay na humuhubog sa estratehikong balanse. Kahit ang mga lumang modelo ng United States Ship Ohio ay halos hindi pa rin natutuklasan ng alyado at kalaban, at na hindi basta-basta palalampasin ng United States ang agresibong pag-aasta sa South China Sea. Habang tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific at pinalalakas ng China ang militar, lumalala ang kompetisyon ng mga superpower. Parang chess, minsan ang pinakamahalagang galaw ay yung maingat at di halata. Daang-daang talampakan sa ilalim ng dagat, ang mga submarino ng Ohio class ay nagbabantay ng hindi napapansin, handang umatake anumang oras na kailanganin. Pwedeng magtayo ang China ng kahit ilang aircraft carrier na gusto nila. Pero hanggat hindi nila nasosolusyonan ang problema sa submarino, laging magiging vulnerable ang mga carrier na yon. Palaging nag-aalala ang tripulante na baka may Amerikanong submarino sa ilalim nila. Nagmamasid at handang ipaalala sa Beijing na ang United States Navy pa rin ang namamayani sa karagatang Pasipiko. Salamat sa panonood! Para sa higit pang detalye tungkol sa Fujian at paghahambing nito sa mga American aircraft carrier, panoorin ang video na ito. At para manatiling updated sa geopolitics at mga bagong kaganapan sa teknolohiya at kakayahan ng militar sa buong mundo, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.